So ayan mga kabutingting, ito na yung part 2 natin. So una lang natin gagawin ito ay tatanggalin muna natin tong isang tornilyo na to. At pagkatapos mo matanggal yung isang tornilyo na yan ay iaangat mo lang yan, matatanggal na yan. So yan, ito ay naibaba ko na mga kabutingting. At kung nakikita nyo ay napakarumi. So tanggalin lang natin itong pangharap na screen. Tapos ikutin lang natin yung ilisi. Yan, malambot naman siya. Pero hindi ganoon kalambot, medyo maganit ng konti. Yan, tanggalin lang natin yung pan cap. Tapos yan, medyo maganit nga siya, oh. Ayan. So ito mga kabutingting, itong mga ganitong klaseng brand na Panasonic, itong modelo na ito ay medyo matakaw ito sa bushing. Itong mga ganito, yan, oh, 8-405LB, yan ay matakaw sa bushing. So una lang natin gagawin ito ay tatanggalin natin yung isang tornilyo sa knob para mabaklas natin. At yung tornilyo nito mga kabutingting, yung pahigpit nito ayun yung paluwag, ang paluwag nito ayun, yun naman ang pahigpit. Yan. Sunod, tatanggalin din natin yung tatlong tornilyo sa pangharap na cover sa motor. Kaso hindi pala masyadong kita. Yan. Sunod, tanggalin naman natin tong isang tornilyo sa capacitor. Tapos tanggalin naman natin yung isang tornilyo sa swing arm. Tapos luluwagan naman natin itong tornilyo para sa liig, para mahugot natin itong motor. Yan. Sunod, tanggalin natin itong tornilyo na ito. Lahat na ng tornilyo sa gearbox ay tatanggalin natin. Tapos pagpagan muna natin ito dahil napakadumi. Tapos sasaksak natin ito. Yan, sasaksak natin. At ayan, ginamit ko muna yung desk pan. Kanina kasi ginamit ko ay itong stand pan. So tanggalin muna natin yan at saksak natin ito. Ito ay para sa, ayan, kung nakikita nyo ay para ito dito sa stand pan. Tapos yan ay i-switch lang natin sa number 1. Oy, yan, naririnig nyo, umaandar naman siya pero napakaingay. So ibig sabihin may power pala ito. Nakagulat, ah. Yan, saksak natin ulit tong maliit. Yan, okay sa all right yan. So kung naririnig nyo napakaingay, so ibig sabihin pwedeng may problema nito ang bushing. At mayroon pa itong thermal fuse. So matik na ito mga kabutingting, magpapalit tayo ng bushing nito. Tanggalin natin itong, yan, yung stopper sa LC. Tapos kuha lang ako dito ng lihain natin yung shafting dahil kung nakikita nyo kinalawang. Yan, pwede na yan. Sunod ay itong mga clip na ito, yan, yan ay iangat natin yan. Ayan ay 5 clip lang. So gumamit lang tayo dyan ng flat screw. Yan. At siguraduhin nyo lang na wag nyong maputol yung naka-clip na yan, dahil pag naputol yan ay medyo mahirap na. Gagawa ka pa ng paraan. Yan, pwede na yan. Sunod ay dadandahanin naman natin ito sa pagbaklas. Ihilahin natin. So parang matigas mga kabutingting. Madidisgrasya pa. Medyo matigas. So gagawin lang natin dyan ay kuha muna ako ng Phillips screw na maliit lang. So ito na yung Phillips screw na maliit na sinasabi ko. So dahil mahirap kasi pag ipipilit natin, baka madisgrasya yung motor.
So gagawin natin ito para ayan ay mahugot. So ganito. Yan, kung nakikita nyo yan, yung 5 na yan, ayan ay pupukpukin natin gamit nitong Phillips screw na maliit. Kung wala naman kayong Phillips screw na maliit, kahit ano, basta ayan ay sumakto dyan. Ayan, pwede na natin itong hugutin, pero maiiwan yung bushing yan, saka yung lock. Ayan, so ito na yon. Stock up pala ito mga kabutingting, napakatigas. Yan, lagyan lang natin ng langis. Tapos hilahin muna natin ito. Ganon din, matigas din dito sa harap. Yung pangharap dito mga kabutingting, sa pagkakapain ko yung kanyang shafting ay napakaganda pa at wala pa akong nararamdaman na groove. Kung sa baga, ito lang yung nasa likod. So gagawin ko lang nito, ayan, tanggalin muna natin yung bushing dahil yung kanyang bushing ay dumikit na sa shafting. So gagamit lang tayo ng lungnos or plies. Ayan, kinalawang pala, ayan kung nakikita nyo. So ayan, ay papalitan ko na yan, automatic. Tapos tanggalin muna natin yung spacer. Tapos gamit lang tayo ng, sana po yung aking plies. Yan, gamit lang tayo ng plies at hugutin natin yung C-clip. Ayaw matanggal Ayan. Tapos lilinisan muna natin yung kanyang shafting. Yan, gamit tayo ng liha. At kailangan pag nagliha ka ay paganyan, hindi paganyan. Kasi kung may groove na yan, lalo lang lalalim kung igaganyan mo yung pagliha. So dapat ang pagliha ay paganyan. So yan, kung nakikita nyo ay tapos nang maliha at napakakinis na yan. Dito sa kabila, ganon din, bali linisan na lang natin din yung shafting niya. Lihain lang natin. At sinipon ako ngayong, bakit ba sinipon ako? Ayan. Unya na na. Kaya pa ng videohan na Yan, bali kabit lang natin yung C-clip. Tapos itong spacer na ito ay magbabawas tayo nito. Yan. Bali itong yan medyo makapal. Ayan ay ating tatanggalin na dahil sabi ko nga doon sa sa una kong nagawa, ang bushing ng original at saka replacement ay magkaiba. So sunod lang na gagawin natin ito ay kaya kung papalitan na natin ng bushing para kahit papano ay tumagal ito. Siguro papalitan na natin lahat yan. Yan, kabit muna tayo ng bushing para matagal masira. Kuha lang tayo dito ng bushing. Ayan. So pag siguro napapansin nyo sa mga ganitong klaseng brand or modelo ng Panasonic, itong kanyang lock ay napakalambot ito. Yan. So ang gagawin kung yung pag-lock nito ay paganyan, babaliktarin mo lang itong ng paganyan. Wala ka nang gagawin, babaliktarin mo lang ito. Yan, kabit lang natin yung bushing. Tapos gaganyan lang natin. At uulitin ko, ang tamang paglagay ng lock sa original nito ng paglagay ay paganyan. Pero ako, yan, babaliktarin ko lang ito, wala ka nang gagawin dito. Para saktong-sakto yung bushing ay talaga maglalak yung kanyang bushing at hindi basta-basta mauuga sa kamay yan. Yan, ulitin ko. Pangatlong pabalik-balik. Okay lang kung pabalik-balik, basta maintindihan nyo. Bahala na si Batman. Yan, paganyan ang tamang, nung tinanggal ko ito, hindi nyo lang nakikita, ay paganyan ang itsura nyan. Pero sabi ko nga, ito ay aking babaliktarin. Yan. Sana sa inyo naman, kung gagayahin nyo itong pamamaraan ko. Pero, kung mayroon kayong lock na ganito, pwede rin kayong magpalit nyan. Pwede nyo rin palitan yan. Pero ako ay hindi na. Kung sa baga,
Yun lang, ito lang pamamaraan ko, babaliktarin ko lang. Try nyo lang mga kabutingting na baliktarin itong lock sa bushing. Kung effective ba. At kahit ano pang uga mo dyan sa bushing na yan, basta kamayin mo lang, ayan ay hindi mo mauuga. Ayan o, hindi mo mauga yan. Tapos iayos mo lang yung kanyang bushing. Yan, igitna mo lang siya. O yan, kung nakikita nyo ay nasa gitna na. So pwede na yan. Sunod, sabi ko ay lalagyan, papalitan ko na rin ang bushing yung kanyang pangharap para tumagal. So gamit lang tayo ulit nito. Tapos pukpukin lang natin. Ayan, tanggal na yung bushing. So harap at saka likod yung bushing ang pinalitan ko. Pero ito ay medyo maganda pa naman ito, pero mas maganda na rin palitan na natin lahat. Yan, ito yung bushing na pamalit natin. Tapos babasain lang natin sa langis yung kanyang foam dahil tuyo. Yan. Tapos iayos lang natin. Tapos ganun din, babaliktarin lang natin ito. Ito ay nakaganyan. So babaliktarin lang natin pag kabit. Sabi ko nga, try nyo lang kung kayo ay maggawa ng ganito. Wala namang ano to. Kung ito ba'y gagayahin nyo yung aking pamamaraan. Tapos ito, itutulak mo lang ito, yung kanyang clip. Gigitna lang natin yung bushing. So ayan, nailock ko na yung 5. So igitna lang natin yung bushing. Ayan. Tapos kahit ganunin mo sa kamayan, hindi mo basta-basta magagalaw yung kamay na yung bushing na yan, basta baliktarin mo lang yung kanyang lock. So sunod, assemble natin. Tapos bago natin i-assemble, lagyan muna natin langis yung shafting niya. Yan. At hindi na tayo magbabawas ng spacer dahil ito nagbabawas na tayo kanina. Tapos yan, kabit lang natin ito. Ayan. Tapos gaganituhin natin kung ayan ba ay mayroong spacer. Yan, kung nakikita nyo ay mayroon. So bago natin ito ilalak, ayan, para hindi tayo magtanggal kabit, paandarin muna natin. Tatalian muna natin yan para makita nyo na yan ay gumagana na. Bali, ito yung aking pamamaraan lang sa pag-repair. Ako naman ay experience lang to sa akin mga kabutingting. Yan, tatalian lang natin. Tulin natin. Tapos tatali natin para hindi matanggal pag-ikot. Ayan, pwede na yan. Ayan, basta makita nyo lang. Yan. Tapos hindi ko pa yan siya inilock yung kanyang mga clip. Yan, paandarin lang natin. Saksak ko lang dito yung power cord. Tapos pindutin ko lang dito sa number 1. Hindi pala kita. Yan, ito number 1. Yan, pindutin lang natin. Ayan ay umikot na kung nakikita nyo. O yan. Number 2. Yan. Number 3. Tapos patayin na natin. Number 1 ulit. O yan, gumagana na. Nakita nyo naman ay umiikot na. So ayan lang yung aking pamamaraan. Simpleng pamamaraan. Kahit papano ay na-share ko rin sa inyo ito. Ako naman ay hindi ko naman to pinag-aralan. Hindi rin ako kagalingan. Dahil mahirap magmagaling. Yung pinakamagaling sa ating lahat ay nandoon sa taas. Walang magaling nito mga kabutingting. Dahil company nga ay sumasablay o yung pinaka paggawaan nito, ano pa kaya yung pagre-repair. So walang magaling nito. Ayan. Tapos pukpukin lang natin para siguradong ma-align. Okay. Tapos assemble na natin. Ayan, balik na natin ito. Bago natin kabit ito muna.
O yan. Tapos kabit na natin itong kanyang gearbox. Ano ba yung mga tornilyo nito? Ayun. Baliktarin natin. Yan, tornilyo lang natin. Yan, tornilyo natin yung swing arm. Yan. Tapos pandarin mo muna. Titingnan ko muna kung mabilis pa ba yung kanyang ikot. Ayan, mabilis pa ito mga kabutingting. So hindi ko na need na palitan yung kanyang capacitor niyan dahil ito ay mabilis pa para sa akin. Yan, tornilyo lang natin yung capacitor. Yan. Tapos lilinisan natin yung screen. At yung electric fan ay tinapat ko sa akin para yung dumi nitong papagpag ko ay pupunta lang doon, hindi mapupunta sa ilong ko dahil lalo akong sisipunin dahil parang sinipon ako. Ayan, bali tapos na tayo maglinis. So assemble na natin ito, balik na natin tong cover tsaka mga screen. Ayan. Tapos ayan, ikakabit na natin to doon sa stand. Linisan muna natin yung stand. So ayan, tapos na malinis yung stand, pero hindi masyadong malinisan. Ayan, ay okay na. Yan, yuko lang natin ito ng konti. Ayan, patayin lang natin, kapatay pala. So hugutin lang natin itong hinang, ganon din tong maliit. Yan, hugutin na natin. Tapos saksak natin ito. Yan ay para sa stand dito sa Panasonic. So pindutin lang natin sa number 1 at tignan nyo kung iikot ba kaagad. Ayan, ayan ay number 1 pa lang pero ikot siya agad. Ulitin natin, baka hindi nakita. Tagal huminto. Ayun, yan, pindutin lang natin sa number 1. Ayan, ikot siya kaagad kung nakikita nyo. So ibig sabihin okay pa ang kanyang capacitor. Ayan ay number 1 pa lang. Lagay natin sa number 2. Tapos lagay natin sa number 3. So ayan ay okay na sa all right yan mga kapatingting. So ngayon ay testing na natin ito lahat. Ayan, itong desk fan. Ayan, ikot din kaagad yan. Ayan ay naka number 1 pa. Kung nakikita nyo, kaso nga lang ay hindi nag-swing dahil in-steady ko yan kanina dahil nung naglinis ako. Ayan, ikot din kaagad. So hugutin natin.
Yan naman ay habang nag-repair ako nito ay nakasaksak or naka-on. So ito naman yung una nating ginawa. So tignan natin, ayan ay naka number 1 pa lang, saksak natin dito. Ayan, kung nakikita nyo ay umaandar din. So ayan, tapos na mga kabutingting yung aking gawa dito. At kung may natutunan ka pala dito mga kabutingting, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po.